Pagbabasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal at malayang nagparuot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala, maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay mahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo o poon di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon, at may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa ating Gospel reading ngayon mula sa chapter 17 ng Gospel ni St. Luke, mababasa doon ng isang napaka-importanting paalala ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang
Ang kaharian ng Diyos, ang mga sagisag, palatandaan, paalala ng paghahari ng Diyos ay hindi kailangang hanapin sa mga malalaki at kagimbal-gimbal na mga pangitain sa paligid natin. Sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay matatagpuan higit sa lahat sa ating mga kalooban. Mahilig kasi tayong maghanap ng mga external signs ng paghahari ng Diyos. Naku, bumabagyo na, naghahari ang Diyos. Naku, lumilindol, naghahari ang Diyos. No? Naku, may natanggap akong biyaya, ayuda, naghahari ang Diyos. Well, yes, matatagpuan nga dyan ang paghahari ng Diyos. Pero wag nating babaliwalain ang presensya ng paghahari ng Diyos sa mga puso natin. Naghahari ang Diyos kapag napapanatag tayo sa gitna ng gulo. Naghahari ang Diyos kapag ang kalooban natin ay kayang makakita higit sa takot at pangamba, higit sa galit, sakit at pait, higit sa inggit, higit sa pagseselos, higit sa lumbay at lungkot. Alam nating naghahari ang Diyos kapag ang puso natin ay kayang manalig at sumampalataya sa Kanya. Alam nating binibiyayaan tayo ng Diyos ng katatagan ng kalooban, ng tibay ng pag-iisip, ng lakas ng pananampalataya. Ang paghahari ng Diyos, huwag lang nating hanapin sa mga bagay sa labas at paligid natin. Hagilapin din natin, damhin din natin, kilatisin din natin ang paghahari ng Diyos sa kalooban at puso natin. Alam niyo po, minsan nag-anoint ako ng isang matandang pasyente na medyo nag-iiba na ang ugali niya. No? Nung hindi pa siya nagkakasakit, napakabait naman, mabuting ina, talagang buhos ang pagbibigay ng sarili sa mga anak niya at iba pa. Pero nung nagkasakit na, biglang naging makalimutin at biglang naging napakasungit. At nakita ko, no, nung panahon pa na nagdadasal kami. Habang nagdadasal kami, ang kulit-kulit at minsan ang malungkot, mapanakit, nagmumura, nangiinsulto ng sariling anak niya, pinapalo pa ng taong nag-aalaga sa kanya. Kaya nakakalungkot tignan, pero yung anak niyang nag-aalaga sa kanya, wow, nakakabilib, nakaka-inspire, kasi napakalalim ng pasensya, napakahaba ng pagtitimpi. Pagkatapos namin magdasal, kinausap ko, paano mo natatagalan ito? Paano mo napagtsatsagaan? Alam kong mahal na mahal mo ang nanay mo, pero tao tayo, mahina tayo. Kaya curious ako, paano mo nagagawa ito? At alam nyo, napaka-honest. Sinabi niya sa akin, Father, sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, araw-araw, gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang sumuko. Napapagod po ako. Pero, hindi ko rin alam, Father. Sa tuwing gusto kong sumuko, hindi ko naiintindihan. Napapatayo ako, napapakilos, napapatindig para alagaan si nanay, para kalingain si nanay. At dinagdag niya pa, sinabi niya sa akin, Father,
mukhang totoong may Diyos. Mukhang totoong may Diyos. Wow, yes, totoong may Diyos. At kaya niyang makitang totoong may Diyos kahit na hirap siya, kahit na parang susuko na siya. Totoo ang Diyos dahil ang Diyos nasa kalooban niya, nasa pagkatao niya, kumikilos, nananahan at nagbibiyaya. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos at presensya ng Diyos sa kalooban at puso mo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ang presensya mo ay hindi lamang mababakas sa aming kapaligiran, kundi maging sa aming puso at kalooban. Amen.